Nagsimula na ngayon ang public viewing sa labi ni Pope Francis sa St. Peter's Basilica sa Vatican. Pasado 3:00 ng hapon, oras dito sa Pilipinas, nagsimula ang traslasyon o prosesyon para ihatid ang yumaong Santo Papa mula sa kanyang official residence sa Casa Santa Marta patungo sa St. Peter's Square. Sa Sabado, ihahatid sa kanyang huling hantungan si Pope Francis. Bilang pagsunod sa kanyang last will and testament, ililibing si Pope Francis sa Basilica of St. Mary Major sa halip na sa St. Peter's Basilica tulad ng mga naunang Santo Papa. Una na ring hiniling ni Pope Francis na gawing simple ang kabaong na may nakasulat lamang na Franciscus o ang kanyang papal name. Maraming global leaders na ang nagkumpirmang dadalo sila sa libing, kabilang ang ating Pangulong si Bongbong Marcos. Sunod na abangan ang conclave o ang pagpili sa susunod na magiging leader ng Simbahang Katolika. Mahigit 100 kardinal ang magbobotohan kung sino sa kanilang hanay ang itatalagang bagong Santo Papa. Posibleng gawin ang conclave sa susunod na 2 o 3 linggo sa Sistine Chapel. Samantala, yung mga hindi naman makapunta sa Roma, dumadayo ngayon sa isang memorial corner na itinayo ng religious organization na Society of Jesus o Jesuits sa Quezon City. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Ivan Tarinque. Pagpasok pa lang sa Memorial Corner, bubugan na agad ang isang life-size standee ni Pope Francis na pinaliligiran ng mga nakasinding kandila, sumasagisag sa liwanag na kanyang naiwan sa simbahan at sa mga nananampalataya. Naroon din ang mga puting bulaklak na inialay ng mga nagpapahayag ng kanilang pagmamahal at paggalang sa yumaong lider ng Simbahang Katolika. Simple lamang ang setup. Walang marangyang palamuti o malalaking banner, kundi isang tahimik at mapagkumbabang espasyo na sumasalamin sa pamumunog ipinakita ni Pope Francis. May malasakit, kababaang loob at pananalig. Lahat ng aming kailangan sa buhay, sa aming misyon, ay biyaya mula sa Diyos na I think very exemplified by the example of Pope Francis. Anyone is welcome dito. Maaaring magsindi ng kandila, manalangin o mag-alay ng mensahe para sa yumaong Papa. Konting mga notes pwede nyo pong isulat at therapeutic yan at naririnig at nakikita po yan ni Pope Francis at nakikita po yan ng Diyos natin. Marami sa mga mensaheng iniwan ay puno ng pagmamahal sa Santo Papa. Mga katagang tulad ng Salamat Lolo Kiko, hindi ka namin makakalimutan at salamat sa liwanag at pag-asa. Ang ilan sa mga nagsulat na paluha habang isinusulat ang kanilang mensahe. Patunay kung gaano kalalim ang naging impact ni Pope Francis sa kanilang buhay. Make all the people, Catholics or non-Catholics, feel welcome by the Church because through his pastoral approach. Para sa mga Jesuita, ang Memorial Corner na ito ay simpleng paraan ng pagpapahayag, ng paggalang at pasasalamat sa haba ng serbisyong ibinigay ng Santo Papa sa buong mundo. Hanggang Sabado, bukas sa publiko ang Memorial Corner. Maaari pang bumisita, magdasal, magsindi ng kandila o mag-iwan ng mensahe dito sa Loyola House of Studies bilang huling paalam kay Lolo Kiko. Mobile Journal Ivan Tarinque po, hatid ang mukha ng balita.